Nagsisimula ang kwento sa isang mahiwagang mundo kung saan may ilang bata na ipinanganak na may kakaibang kapangyarihan. Dito natin nakilala si Nori, na mula pagkabata ay palaging nakaramdam na naiiba siya sa ibang mga bata. Noong siya ay 7 taong gulang, isang araw nakatanaw siya mula sa bintana ng kanyang silid. Bigla niyang nakita ang isang pusa na nakatayo sa hardin at may kakaibang nangyari sa kanya. Unti-unting tumubo ang mga bigote sa kanyang mukha at dahan-dahan siyang nagbagong anyo na parang pusa. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang ama sa silid at nakita niyang tumutubo rin ang mga pakpak sa likod ni Nori. Doon naging malinaw na may pambihirang kapangyarihan si Nori sa loob niya. Lumipas ang 6 na taon, lumaki na si Nori at handa nang pumasok sa Sage Academy kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Rhea, isang tanyag na paaralan ng mahika. May kakayahan si Rhea na kontrolin ang apoy, ngunit kulang siya sa tiwala sa sarili. Palaging pinapalakas ng loob ni Nori ang kaibigan, sinasabi na kaya niyang gawin ang lahat. Ngunit kakaiba rin ang mahika ni Nori. Sa tuwing nagbabagong anyo siya bilang hayop, imbes na maging isa lang, nagiging halo-halo ng 2 o 3 hayop na hindi niya lubos na makontrol. Makalipas ang ilang linggo, dumating sina Nori at Reyna sa hintuan ng bus kasama ang ibang mga bata upang pumunta sa Sage Academy. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki mula sa likod ng puno at sinabi niyang siya ang magdadala sa kanila sa bagong paaralan ng mahika. Nagpaalam ang lahat ng bata sa kanilang mga magulang at sumunod sa lalaki papasok sa kagubatan. Maya-maya, natuklasan nila ang isang mahiwagang portal na tuwirang nagdadala sa Sage Academy. Isa-isang tumalon ang mga bata sa portal at nakarating sa paaralan. Pagdating nila, napansin nilang hindi na gumagana ang kanilang mga telepono. Sa sandaling iyon, dumating ang punong guro na si Mrs. Nightslinger at ipinaliwanag na hahatiin ang mga bata sa 5 grupo batay sa kanilang kapangyarihan. May ilan na nakakausap ang mga hayop, may ilan na nakakahila ng bagay gamit ang kanilang mga kamay, may ilan na kumokontrol ng apoy, may ilan na nakakalipad, at may ilan na nakakapagbagong anyo sa kahit anong hayop na gusto nila. Bago magsimula ang klase, sinubak muna ang lahat ng bata upang mailagay sila sa tamang grupo. Una ang pagsusulit para sa mga flare, kung saan kailangan nilang sindihan ang kandila na nakalagay 2 metro ang layo. Unang sumubok si Philip at nakapasa. Ngunit nang si Elliot ang sumubok, imbes na sindihan ang kandila ay usok lamang ang lumabas, na ikinadismaya ng mga guro. Pagkatapos ay si Reyna naman ang sumubok, at nakagawa siya ng kamanghamanghang bagay. Nasindihan niya ang kandila gamit lamang ang kanyang maliit na daliri, na nagpapatunay na may pambihirang kapangyarihan siya sa loob. Sinubak naman ang mga fuzzes kung saan kailangan nilang makipag-usap sa isang aso at maunawaan ang mga sagot nito. Tanging ang mga tunay na nakakaunawa lamang ang nakakapasa. Sa ikatlong pagsusulit, kailangan ng mga bata na hilahin ang paso ng bulaklak papalapit sa kanila gamit ang kanilang kapangyarihan. Ngunit nang subukan ng isang batang babae na si Pepper, imbes na hilahin ay itinulak niya ito ng malakas hanggang sa bumangga diretso sa pader. Dahil dito, siya ay nabigo. Sumunod ang pagsusulit sa paglipad kung saan kailangan ng mga bata na manatili sa ere sa loob ng 30 segundo. Ngunit kakaibang nangyari kay Andre. Sa oras na tinanggal niya ang mabigat na bag, bigla siyang lumipad ng hindi makontrol at bumangga diretso sa kisame, hindi na makababa. Sa huli, gumamit ng hagdan ang mga guro upang maibaba siya. Pagkatapos, dumating na ang pagkakataon ng grupo ni Nori. Sa pagsusulit na ito, kailangan nilang tumingin sa isang pusa at magbagong anyo ng eksakto sa parehong anyo sa loob ng 6 na segundo. Ngunit nang gamitin ni Nori ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang siya naging pusa. Sa ilang segundo, tumubo rin ang mga pakpak sa kanyang likod. Nang makita ito, nagulat ang lahat ng mga guro dahil muli na namang hindi na control ni Nori ang kanyang mahika. At ito mismo ang dahilan kung bakit siya naiiba sa lahat. Nakatanggap din si Nori ng card tulad ng ibang mga bata. Nang magsama-sama ang lahat sa field at binuksan ang kanilang mga card, doon nila nalaman kung saang grupo sila kabilang. Binuksan ni Reyna ang kanyang card at nakita niyang napabilang siya sa grupo ng mga flare, ibig sabihin ay sa mga nakakakontrol ng apoy. Labis siyang natuwa. Ngunit nang buksan ni Nori ang kanyang card, siya ay nagulat dahil imbes na normal na pangalan ng grupo, UDM lamang ang nakasulat. Wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ng punong guro sa lahat ng bata na pumunta sa cafeteria upang kunin ang kanilang uniforme. Ngunit si Nori ay pinapunta sa ibang daan na may nakalagay na palatandaan ng UDM. Habang naglalakad siya sa daang iyon, nakarating siya sa isang hiwalay na punong tanggapan na nakatago sa loob ng kagubatan. Doon siya sinalubong ni Bud at dinala sa isang silid-aralan sa ilalim ng lupa. Pagpasok ni Nori,
Nakilala niya ang ilang bata na tulad niya ay nabigo sa kanilang mga pagsusulit. Sinabi sa kanya na ang mga batang ito ay hindi tinuturuan ng mahika. Sa halip, tinuturuan sila na parang normal na mga bata. Nang marinig ito, nagalit si Nori. Nagtanong siya kung bakit hindi sila pwedeng matuto ng mahika tulad ng iba. Sa sandaling iyon, dumating si Mrs. Nightslinger at ipinaliwanag ang katotohanan na ang UDM ay nangangahulugang upside-down magic. Mga batang ang kapangyarihan ay hindi gumagana ng maayos at walang tunay na gamit. Malinaw na sinabi ni Mrs. Nightslinger na ang mga batang ito ay hindi kailanman makakakontrol ng kanilang mahika. Kaya mas mabuti na manatili sila rito, dahan daw ang kalimutan ang kanilang kapangyarihan, at mamuhay ng normal. Pagkatapos ay ikinwento ni Mrs. Nightslinger ang isang lumang insidente. Sinabi niya na maraming taon na ang nakalipas, may isang batang lalaki na si Rezen Roberts na nahulog sa impluwensya ng shadow magic. Isa itong mapanganib na madilim na mahika na ginagamit lamang upang manakit ng iba. Lumala ang sitwasyon hanggang sa kinailangan ng mga guro at estudyante na magsama-sama upang ikulong siya sa isang espesyal na aklat ng mahika. Ipinaliwanag ni Mrs. Nightslinger na ang shadow magic ay hindi kayang gumawa ng anuman ng mag-isa. Kailangan nito ng katawan ng tao upang mabuhay. Dagdag pa niya, ang shadow magic ay pangunahing tina-target ang mga batang UDM. Kaya sila ay hiwalay sa iba at hindi pinapayagang gumamit ng mahika upang dahan-dahan nilang makalimutan ang kanilang kapangyarihan at hindi maging panganib. Mula sa araw na iyon, nagsimula na ang klase ng mga napiling bata. Doon nalaman ni Reyna na sa loob ng ilang linggo, gaganapin ng Academy ang isang malaking kaganapan na tinatawag na Founders Day. Sa espesyal na okasyong ito, 5 bata ang magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mahika sa harap ng buong Academy. Para dito, pipiliin ang 2 pinakamahusay na estudyante mula sa bawat grupo at sila ay magtatagisan. Ang mananalo ay magtatanghal sa entablado. Pagkatapos nito, nagsimula ang unang klase ng mga flare kung saan binigyan ni Professor Argon si Reyna ng gawain na gawing popcorn ang mga butil ng mais gamit ang kanyang mahika. Medyo kinabahan si Rhea sa simula, ngunit nagawa pa rin niyang gamitin ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang manukso si Philip kay Reyna, dahilan para lalo siyang kabahan. At sa gitna ng kanyang pagkataranta, nawalan siya ng kontrol at nasunog lahat ng popcorn. Nang makita ito, mahigpit siyang pinagalitan ni Professor Argon, na lalong nagpalungkot kay Reyna. Samantala, sa labas ng klase, pinagmamasdan ng isang batang babae na si Chandra ang lahat ng nangyayari, at may kakaibang ngiti sa kanyang mukha na para bang natutuwa siya sa lahat ng ito. Kinabukasan, dinala ni Bud ang kanyang mga estudyanteng UDM sa hardin at sinabi na may sorpresa siya para sa kanila. Pagbukas niya ng pintuan ng kubol, natuwa si Nori nang makita ang mga wallis. Inakala niyang matututo na siyang lumipad. Ngunit nang umupo siya sa wallis at sinubukang lumipad, bumagsak siya diretso sa lupa. Doon niya napagtanto na hindi ito mahiwagang wallis kundi karaniwang wallis lamang na ginagamit pang linis ng hardin. Samantala, naglakad si Nori dala ang kanyang wallis patungo sa lugar kung saan nagaganap ang klase ng ibang mga bata. Doon nakita niya ang isang guro na nagtuturo sa mga estudyante kung paano magbagong anyo sa isang tiyak na uri ng pusa. Doon nalaman ni Nori na sa nalalapit na Founders Day, isang bata ang magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mahika sa harap ng buong paaralan. Nang marinig ito, nakaisip ng plano si Nori. Tahimik siyang lumapit sa klase at sinimulang obserbahan ng mabuti ang pusa. Inalala niya ang bawat maliit na detalye at galaw upang maging eksakto ang kanyang anyo. Ngunit bigla na naman siyang nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Imbes na maging pusa, nagbagong anyo siya sa isang kakaibang hayop na halo-halo. Nang makita ito, agad na tinawag ng guro si Bud at sinabihang siya na ang humawak kay Nori. Kung hindi, kapag nalaman ng punong guro ay magiging malaking problema ito. Samantala, sa oras ng tanghalian, ikinwento ni Nori sa kanyang mga kaibigan na maingat niyang pinag-aralan ang lahat ng tungkol sa pasang iyon, at ang kailangan na lang niya ay mag-practice ng tamang pagkontrol sa kanyang katawan. Samantala, napansin din ni Reyna si Nori at agad siyang lumapit upang kausapin ito. Ngunit biglang pinigilan siya ni Professor Argon dahil ayon sa mga patakaran ng paaralan, hindi dapat masyadong nakikipag-ugnayan ang mga bata mula sa magkaibang grupo. Sa susunod na klase, mahusay na ginamit ni Philip ang kanyang kapangyarihan at madaling nagawang gawing popcorn ang mga butil ng mais. Nang makita ito, natuwa ang guro at pinili siya bilang pinakamahusay na estudyante sa klase. Samantala, habang naglalakad si Rhea sa pasilyo, nilapitan siya ni Chandra at pinuri ng husto. Bago umalis, sinabi ni Chandra na kung nais ni Reyna na mas lalo pang gumaling ang kanyang kapangyarihan, maaari siyang tulungan. Sa kabilang banda, tunay na nais ni Rhea na maging pinakamahusay. Kaya nagsimula siyang mag-aral sa aklatan,
kahit sa gabi. Biglang nahulog ang isang itim na aklat mula sa estant ng kusa. Nang pulutin ito ni Rhea, napagtanto niyang ito ay aklat ng shadow magic. Sa oras na binuksan niya ito, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa aklatan at naging nakakatakot ang paligid. Agad na naunawaan ni Reyna na nagkamali siya, kaya mabilis niyang ibinalik ang aklat at nagsimulang umalis. Ngunit napansin niyang sinusundan siya ng aklat. Samantala, nasa hostel si Nori at nag-e-ensayo ng pagbabagong anyo bilang pusa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit gaano man siya magsikap, matapos lamang ang 3 segundo ay nawawalan siya ng kontrol at nagiging kakaibang halo-halong hayop. Kinabukasan, nakita ni Reyna si Nori kasama ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa bintana at nakaramdam ng lungkot. Iniisip na nakakalimutan na siya ni Nori. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ng kusa ang Shadow Magic Book at nagsimulang magliparan ang mga pahina nito. Huminto ito sa isang partikular na kabanata kung saan nakasulat ang paraan upang mas palakasin ang nakatagong kapangyarihan. Nang simulan ni Reyna ang pagbabasa, biglang nabuo ang isang madilim na usok sa paligid niya at sa ilang sandali ay pumasok ito diretso sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang oras, nagtipon ang lahat ng bagong estudyante sa isang malaking bulwagan. Ngayon, isang paligsahan ang gaganapin sa pagitan ng 2 pinakamahusay na estudyante mula sa bawat grupo at lahat ay naroon upang manood. Unang sumubok ang mga flare kung saan nagharap sina Philip at Reyna. Buo ang kumpiyansa ni Philip na siya ang mananalo. Ngunit sa pagkakataong ito, nakagawa si Rhea ng kamanghamanghang bagay. Nagawa niyang gawing perpektong popcorn ang mga butil ng mais bago pa man matapos ang oras. Nang matikman ito ni Professor Argon, labis siyang natuwa dahil perpekto ang popcorn. Sa huli, si Rhea ang napili mula sa mga flare upang ipakita ang kanyang mahika sa Founders Day. Sa sandaling iyon, dumating din si Nori at sinabi sa lahat na ilang araw na siyang nagsasanay upang mapabuti ang kanyang kapangyarihan. Humiling siya ng huling pagkakataon upang patunayan ang sarili at nagbagong anyo bilang pusa sa harap ng lahat. Sinimulan ng guro ang pagbibilang ng oras, ngunit matapos lamang ang 4 na segundo ay biglang tumubo ang mga pakpak sa kanyang likod. Muli na namang nawalan ng kontrol si Nori at paulit-ulit na nagbagong anyo sa kakaibang halo-halong hayop. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Rhea na pakalmayan ang kaibigan. Ngunit matapos niyang basahin ang Shadow Magic Book, naging mas mapanganib ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Bigla rin siyang nawalan ng kontrol at isang napakalaking bowl ang apoy ang nabuo, papunta diretso kay Nori. Para bang hindi na siya makakaligtas. Ngunit sa huling sandali, bumalik si Nori sa kanyang normal na anyo. Agad na humingi ng tawad si Rhea at tinulungan ni Bud si Nori na kumalma. Nang makita ang lahat ng ito, labis na nagalit si Principal Nightslinger. Mahigpit niyang binalaan si Bud na kung hindi niya makokontrol ang kanyang mga estudyante, mawawala ang kanyang trabaho. Pagkatapos nito, bumalik si Nori at ang kanyang mga kaibigan sa UDM headquarters. Lahat ay labis na nalungkot dahil nagsimula na silang maniwala na hindi na nila magagamit ng maayos ang kanilang mahika sa buhay. Doon nalaman na minsan ay naging estudyanteng UDM din si Bud. Nauunawaan niya ang sakit ng mga batang ito at hindi na niya kayang tiisin pa. Kaya dinala niya ang lahat ng bata sa kagubatan at sinabi na hindi siya masaya sa trabahong ito. Hindi niya kayang makita na nababasag ang kanilang mga pangarap. Kaya ngayon tuturuan niya sila kung paano yakapin ang kanilang tunay na kakayahan. Pagkatapos nito, gumawa ng hindi inaasahan si Bud. Siya ay nagsimulang kumanta, at sa pagdinig ng kanyang tinig, maraming hayop mula sa kagubatan ang nagtipon sa paligid niya. Doon napagtanto ng lahat na si Bud ay isa ring fuzzy na UDM. Ngunit imbes na magsalita, nakikipag-ugnayan siya sa mga hayop sa pamamagitan ng pagkanta. Sa katotohanan, palihim niyang pinapractice ang kanyang mahika upang hindi niya ito makalimutan. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga bata, at naunawaan nilang hindi sila nag-iisa. Ipinangako ni Bud sa kanila na siya mismo ang magtuturo upang mas maunawaan nila ang kanilang kakaibang kapangyarihan at magamit ito sa tamang paraan. Samantala, habang pauwi, patuloy na iniisip ni Nori ang nangyari kanina. Naramdaman niyang may mali sa mahika ni Reyna, kaya nagpasya siyang kausapin ito upang malaman ang katotohanan. Pagdating ni Rhea sa kanyang silid, nakita niyang naroon na si Chandra. Hawak pa rin ang parehong Shadow Magic Book. Sinabi ni Chandra na dahil sa aklat na ito ay naging malakas ang kanyang kapangyarihan. Nang marinig ito, naunawaan ni Rhea na dahil sa aklat na iyon ay nalagay sa panganib ang buhay ni Nori. Sa galit, itinaboy niya si Chandra palabas ng silid. Ngunit pagkakaalis ni Chandra, kusang bumalik ang aklat sa loob ng silid. Galit na binuksan ni Reyna ang pinto at nakita si Nori na nakatayo sa harap niya. Sa sandaling makita siya, mahigpit niyang niyakap si Nori. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya na matuklasan ni Nori ang katotohanan tungkol sa Shadow Magic. Dahil sa takot na iyon,
hindi niya pinatuloy si Nori ng matagal at agad siyang pinaalis. Kinabukasan, tulad ng ipinangako, nagsimula na ang pagsasanay ni Bud sa mga bata. Una, tinali niya ng tubo ang bewang ni Andre at sinabihang kontrolin ang sarili sa tamang taas. Nang alisin ni Andre ang kanyang bag, muli siyang lumutang sa ere. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang sinubukang panatilihin ang balanse. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay, unti-unti nang natututo ang lahat ng bata na yakapin ang kanilang kakaibang kakayahan. Hindi na nila pinipilit na maging perpekto tulad ng iba, sa halip ay nagsimula silang bumuo ng sarili nilang pagkakakilanlan. Si Elliot ay nagsimulang hubugin ang usok mula sa kanyang mga kamay sa iba't ibang anyo. Natutunan naman ni Pepper kung paano itulak ang mga bagay ng may kontrol. Si Nori ay nagsimulang magbago, hindi na niya nililimitahan ang sarili sa isang hayop lamang, kundi pinagsasama ang 3 o 4 na hayop upang lumikha ng bagong hybrid forms, at unti-unti niyang nakokontrol ang mga ito. Kasabay nito, lalong tumibe ang kanilang pagkakaibigan at sa unang pagkakataon ay nagsimula silang maniwala sa kanilang mahika. Samantala, pinagmamasdan ni Rhea ang lahat mula sa malayo nang biglang muling lumitaw si Chandra sa kanyang harapan. Galit na sinabi ni Rhea na umalis na siya, ngunit huli na, dahil nagamit na niya ang Shadow Magic Book, nabuo na ang isang mapanganib na koneksyon sa pagitan ni Chandra at Rhea. At ang nakakagulat, walang ibang nakakakita kay Chandra kundi si Rhea lamang. Nang tanungin siya ng ibang mga bata kung sino ang kausap niya, lumabas ang katotohanan na si Chandra ay nakikita lamang ni Rhea. Nang maunawaan ito, natakot si Rhea at agad na tumakbo papunta sa kanyang silid. Ngunit hindi siya iniwan ni Chandra. Patuloy siyang tinutokso at sinasabi na mas makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan kaysa sa sinuman. Kailangan lamang niyang alisin ang takot at yakapin ang tunay na lakas. Unti-unti, naimpluwensyahan si Rhea ng kanyang mga salita at nagpa siya na alisin ang takot at tanggapin ang madilim na mahika sa loob niya. Sa sandaling iyon, dumating si Nori at malinaw niyang naramdaman na may masamang puwersa na pumapalibot kay Rhea. Doon naging malinaw ang lahat. Ang Shadow Magic ay hindi lamang limitado sa mga batang UDM, maaari nitong sakupin ang sinuman. Lubos nang nasa ilalim ng kontrol ng madilim na kapangyarihan si Rhea. Binalaan niya si Nori na kung mahalaga sa kanya ang kanyang buhay, dapat siyang umalis agad. Nang marinig ito, natakot si Nori at agad na tumakbo papunta kay Bud upang sabihin ang lahat. Nagpa siya silang ipaalam sa punong guro, ngunit pinigilan sila ni Bud. Sinabi niyang hindi maniniwala si Mrs. Nightslinger, kaya hiniling niyang maghintay hanggang sa susunod na araw. Sigurado siyang aatake ang masamang puwersa sa Founders Day. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng bata at mga guro sa hardin. Tinawag ni Principal Nightslinger si Rhea sa entablado upang ipakita ang kanyang mahika. Sa simula, binati niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbuo ng mga letres sa hangin gamit ang apoy. Ngunit biglang nagbago ang paligid. Lumikha siya ng napakalaking bowl ang apoy sa kanyang kamay at ang anino nito ay kumalat sa buong hardin. Biglang may nakakatakot na tinig na nagmula sa loob niya, sinasabing bumalik na ito matapos ang maraming taon. Nang marinig ito, naalala ng mga guro na ito ang parehong mapanganib na shadow magic na minsang sumakop sa isang bata noon. Naging kritikal ang sitwasyon. Sinubukan ni Professor Argon at ng kanyang mga estudyante na labanan ito gamit ang apoy, ngunit walang epekto. Tinawag ang mga hayop, ngunit natakot sila at tumakbo palayo. Sinubukan din ng ibang mga bata ang kanilang kapangyarihan, ngunit walang nakapigil dito. Sa huli, lumapit ang mga batang UDM. Tinulak ni Pepper ang halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Gumawa si Elliot ng pader ng usok upang hindi ito makakita. Lumipad si Andre sa ere upang ilihis ang atensyon nito. At sa sandaling iyon, nagbagong anyo si Nori sa isang nakakatakot na hybrid na hayop at humarap dito. Inutusan ng punong guro ang lahat na sabay-sabay na umatake, ngunit pinigilan sila ni Nori dahil alam niyang nasa loob ng halimaw ang kanyang matalik na kaibigan na si Rhea. Sa panganib ng kanyang buhay, hinarap ni Nori ang nilalang mag-isa. Malapit na siyang atakihin nito nang biglang may malakas na pagsabog sa loob nito at agad itong nawasak. Sa huling sandali, natalo ni Rhea ang masamang puwersa sa loob niya at napalaya ang kanyang kaluluwa. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Nori at agad na niyakap ng mahigpit si Reyna. Sa huli, nailigtas ng mga batang UDM ang buong paaralan at napatunayan nilang espesyal din ang kanilang kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos nito, isinara na ang programang UDM at lahat ng bata ay sabay-sabay nang natututo ng mahika. Ginawang tunay na propesor si Bud na nagtuturo ng mahika sa bago at iba't ibang paraan. At dito nagtatapos ang kwento. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Rafi Desen, Alex Padua, Mark Daniel Gemini Cantor Esab J from Bicol, Jeffrey Acohedo from Aklan, Jason Arellano from Nueva Ecija, Kian Bituin from San Fernando, Pampanga,
Liam Somar from Canada, Reynan Galindo from San Miguel Zamboanga del Sur, at Tyron Blake Inigo Garcia from Bataan. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.